Magandang araw! Narito na naman tayo para ipagpapatuloy ang ating naudot na talakayan hinggil sa ating asignaturang Pilipino na may deskripsyong komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So, bago pa man, naanyayahan ko kayo na balikan muli ang ating mga natalakay noong ating talakayan. Okay? So, natalakay natin ang unang paksa na ang wika. So, ayon dito, ang wika raw ay husay na imbensyon na nagawa ng isang tao, nagawa ng tao. Ayon dito, ang tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Okay? So yun, natapos na nating natalakay kung ano ang wika. Okay? So, ang papel ng wika. So, ano bang papel ng wika sa ating asignatura? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Makabuluhan ang papel ng wika sa ating lipunan. Bagaman, ang wika ay nagsisilbing tulay sa pakikipagtalastasan, pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao. Okay. So, yun. Natapos na nating natalakay yun. At nakarating na tayo dito sa ang ginampanan ng wika sa lipunan at ang halaga nito. Okay? So, natalakay na natin ang 6 na ginagampanan ng wika sa lipunan. Una, nagpapadaloy ng kaisipan. Pangalawa, nagpapabago ng isang sistema. Pangatlo, nagpapalit sa mundo. Pang-apat, nagbubuklod sa mga tao. Pang-5, nag-iingat ng kasaysayan. So, yun ang mahalagang gampanin ng wika sa ating lipunan. So, kung gaano ba ito kahalaga. At pang-6, nagtataguyod ng kultura. Okay? Sa pagpapakahulugan ni Gleason, 1,661 sa wika na ipapakilala na ito ay may mahalagang papel para sa pakikipagtalastasan ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Aniya, ito ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang pangkat ng kultura. Okay? So, halimbawa, isang pangkat ng kultura, isa lamang ang wika na kanilang ginagamit. Isa lamang ang wika o antas ng wika na kanilang sinusunod para magkakaintindihan sila at para walang away. Mula sa pagpapakahulugang ito, ipinakilala ni na Bernales noong 2002 ang mga sumusunod bilang katangian ng wika. So, narito. Una, ang wika ay masistemang balangkas. Ang balangkas ng isang wika ay sumusunod sa isang sistema na hindi na iiba sa iba pang wika sa buong mundo. Okay? Ang wika pala, gaya ng wika ng wikang Pilipino, ay may masistemang balangkas. So, sistematiko siya na may sinusunod. Okay. Lahat ng wika ay nakabatay sa isang makahulugang tunog na tinatawag na ponema. So, ano ang tawag sa makahulugang tunog? Ponema. Ang pag-aaral sa mga ponema ay tinatawag na ponolohiya. Uulitin ko,
Ang pag-aaral ng ponema ay tinatawag na ponolohiya. Ang mga ponemang pinagsama-sama para makabuo ng maliit na unit ng salita ay tinatawag na morpema. Okay, laging tandaan. Ang ponemang pinagsama-sama para makabuo ng maliit na unit ng isang salita ay tinatawag na morpema. Ang pag-aaral ng morpema ay tinatawag na morpolohiya. Okay, so yun. So, mukhang malilito tayo nito. Mahirapan tayo sa kalisod. Okay? Sa wikang Pilipino, ang mga morpema ay maaaring isang salitang ugat, panlapi, at morpemang ponema. Sa pagsasama-sama ng mga morpema, nakakabuo tayo ng mga salita. Ang pag-ugnay sa mga salitang ito ay nakakabuo naman ng isang pangungusap sa pag-aaral sa masistemang balangkas ng wika. Tinatawag ang makaagham na pag-aaral sa mga pangusap na syntax. Sa pagkikipagpalitan ng mga pangusap sa pagitan ng mga tao, nagkakaroon ng discourse. Pagpapalitan ng pangungusap. So, ang tawag yon? Anong tawag yon? Discourse. Ang pag-aaral sa discourse ay maaari ring gawing katulad ng pagsusuri ng mga diskurso na gaganap sa loob ng isang pagpupulong. So, narito ang kanyang graph. Mula sa ponema, patungong morpema, patungong syntax, at sa huli ay ang discourse. So, narito ang balangkas ng wika. Ang wika ay, okay, tama, ang wika ay sinasalitang tunog. Ang mga pinagsama-samang mga ponema o makahulugang tunog ay binibigkas o sinasalita ng isang tao. Kagaya ngayon, ako ay nagsasalita at nakikinig lamang kayo. So, may mga mahalagang tunog akong binibigkas. So, ang tawag doon ay salita. Sa makatwid, ang wika ay naibubulalas ng tao mula sa kanyang bibig bilang resulta ng koordinasyon ng mga aparato sa pagsasalita ng kanyang katawan. Okay? So, nagsasalita tayo, nakikipagkoordinasyon ang ating isipan o ang ating katawan tungo sa ating pagsasalita. Okay, narito ang diagram. So, klaro ba? Okay. So, may kaunting science ang ating asignatura. Ang mga makahulugang tunog sa wikang Pilipino ay pinakikilala sa mga sumusunod na talahayan. So, narito ang paraan ng artikulasyon. Punto ng artikulasyon. So, sa punto ng artikulasyon, narito silabi, ngipin, gilagid, ngalangala, velar, at saka siglotal. So, narito. Makikita nyo naman sa diagram na ito. Okay. Okay, narito ang paraan ng artikulasyon. Sa pasara, walang tunog. Ang letter P, pasara, P, P. Mula pasara, P. Okay, so sa labi siya nanggagaling. So, sa letter T naman, ta. Ta.
Ta. Okay, so sa ngipin, ta. Oh? Yung ngipin natin, parang magkarugtong yung ngipin natin. Okay, ta. Okay? So, sa pasara naman na may tunog, ba. Ba. Pangipin, da. Okay, so yun. So, sa velar naman, ka. Ka. Saka, sa may tunog, ga. Okay? Pailong. Para ng artikulasyon, pailong. May tunog. Ma. Pangipi naman, na. Na. Okay, so yun. So, siguro naman ay pagbabalik tanaw lamang ang ating talakayan ngayon sa paraan ng artikulasyon at saka punto ng artikulasyon. Okay, siguro natalakay nyo na itong mga paraang ito sa junior high school at saka sa elementary. Okay? Dadako na tayo sa pangatlo. Ang wika ay pinipili at isinasaayos. Ang mga salitang ginagamit natin, pasalita man o pasulat, ay nangangailangan na tamang pagpili para tayo ay maunawaan ng ating mga kausap. Mahirap naman na tayo'y nagsasalita ng kung ano-ano na lamang at sadyang hindi talaga maiintindihan ng mga nakikipag-usap sa iyo or kinakausap mo. Okay? Maaaring ito ay tumutugon sa mga sumusunod. Okay. Isinasaayos mo ang mga salita ayon sa una, letter A, taong kausap. Isinasaalang-alang mo sa taong kausap. Bata man o matanda. Pareho kayo ng wika o hindi. Propesyon at iba pa. So, gaya ko, ako ay isang guro. Nakikipag-usap ako sa kapwa ko guro na may kaakibat na mga salita na ginagamit. Pang-professional talaga na mga salita. Okay? So, hindi naman kapag isang professional ka, nakikipag-usap ka sa hindi mo kaparehas na professional, ay gagamit ka ng pang-professional na mga salita. So, hindi naman bagay. So, dapat makibagay ka kung anong uri ng tao ang iyong kinakausap. Kung sa gayon, mas lalong magkakaintindihan kayo. Okay, pangalawa, letter B, konteksto. Para maging epektibo ang pakikipagtalastasan, mahalagang maisa-ayos at mapili ang wika na gagamitin ayon sa konteksto ng pangungusap. Okay, konteksto. From the word context. So, nilalaman. So, ano ang nilalaman ng iyong mga salita o anong nilalaman ng iyong pangungusap para mas epektibo maunawaan ng taong iyong kausap. Pangatlo, instrumento sa pakikipag-usap. Ang paggamit ng wika ay nag-iiba ayon sa instrumentong gamit ng tao, katulad ng paggamit nito sa telebisyon, radyo, telepono, social media, pahayagan, cellphone, at iba pa. Okay? So, nangangailangan lang na
masinsinang. Dapat maka-adjust ka kung anong uri ng kagamitan o instrumento. Kagaya ngayon, gumagamit na tayo ng internet, gumagamit na tayo ng laptop, cellphone. So, sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa, kinakailangan mailahad natin ng maigi para maunawaan niya kung ano ang mga bagay na dapat mong maibahagi sa kanya. Pang-apat, letter D, layunin ng pag-uusap. Ang pagtamo sa layunin ng pakikipag-usap ay nakabatay sa pagpili at pagsasaayos ng wikang gagamitin. So ano bang layunin ng iyong pakikipag-usap? So kung may spesipikong layunin ka sa pakikipag-usap, dapat lamang na gumamit ka ng mga salita o pumili ka ng mga salita na nakabatay at maiayos mo doon sa wika na iyong gagamitin, na talagang maiintindihan talaga niya kung ano yung nais mong ipahiwati. Pang-apat, ang wika ay arbitraryo. Maaaring ang mga tao ay gumagamit ng iisang wika, ngunit hindi nangangahulugan na ang kanilang pag-uunawa sa isang unit nito ay pare-pareho. Maari ring ang pagiging arbitraryo ng isang wika ay naaayon sa anumang na ikakabit natin sa isang salita na ating napakinggan o nagamit. Halimbawa, ang pag-unawa natin sa salitang pamilya ay maaaring iba sa pag-unawa ng iba sanhi ng kanilang karanasan o loob ng kanilang pamilya. So, halimbawa nito, may mga wika na magkakatulad, ngunit magkaiba ang kanilang kahulugan. Kagaya lamang ng wika natin na Bisaya na salitang langgam. Sa Bisaya, ang salitang langgam ay lumilipad, ibon. Sa Tagalog naman o sa Filipino, ang salitang langgam naglalakad pa, gumagapang. So yun ang pagkakaiba. Panglima, ang wika ay ginagamit sa talaan ng mga institusyong nagsasagawa ng mga pag-aaral tungkol sa wika katulad ng Summer Institute of Linguistics o SIL. Lumalabas na may wikang hindi na sinasalita ng mga taong nagmamay-ari nito. Sanhi nito, may mga ilang mga wika sa buong mundo na itinuturing ng patay na wika. Ang paggamit ng isang wika ay mahalaga para maingatan at maitaguyod ang mayamang lahi na nakapaloob dito. So, kinakailangan ang wika talaga ay ginagamit. No? Kapag ang wika ay hindi ginagamit, maituturing itong patay na wika. Ayon dito. Pang-anim, ang wika ay nakabatay sa kultura. So, kung ano yung kultura mo, yun ang wika na yung ginagamit. Kung ano yung kultura mo, yun ay ikaw. Ang masalitang nabuo sa loob ng isang wika ay refleksyon. Pang-pito, ang wika ay nagbabago. Sa pagdaan ng panahon, nagbabago ang wika. Nadaragdagan ang bilang ng mga salita
dahil sa mga bagong tuklas o nadaragdagan ang kahulugan ng mga salita dahil sa mga bagong karanasan na ikinakabit sa mga ito. Maaari rin na nababago ang mga kahulugan ng mga salita dahil sa pagpapakilala ng mga ibang kultura mula sa ibang lugar o mga ibang sistema sa isang lipunan. So, ang wika ay nagbabago o ang tinatawag natin o ang wika ay dinamiko. So, nagbabago sa pagdating ng panahon. Okay. Kagaya ngayon, may mga bagong salita na lumalabas. So, partikular na rito ang mga LGBTQ community. Okay? So, may mga ginagamit sila ng mga bagong salita. Kagaya ng mga jutes, no? Jutay. So, ano pa? Wala na ako maisip. Okay? Kayo na lang. Okay. So, yun. Mga chenes. Kagaya niyan. Okay? Letter B, ang mga teorya ng pinagmulan ng wika. Maraming mga haka-haka o pagpapalagay tungkol sa pinagmulan ng wika. So, ayun dito, sabi nga nila, saan ba nanggaling? O saan ba nagmula ang wika? Paano nga ba ito nabuo? Bago pa man nagkaroon ng mga maraming mga nakalimbag na mga akda o sulatin, nauna nang nakapagsasalita ang mga tao. Okay? Sa loob ng maraming siglo ay nagkaroon ng napakaraming haka-haka kung paano nagsimula ang wika. Ang mga haka-haka na ito ang naging dahilan upang matukoy ang mga naunang mga teorya. So, ayon kay Ockrent, 2080, 18 na pinangalanan ng mga scholar ng wika, subalit ito naman ay hindi sinang-ayunan ng ilang scholar sa ilang mga kadahilanan. So, narito ang ilan sa mga teorya. Una, teoryang bawaw. Okay, may inihanda akong isang PowerPoint presentation. Okay? Okay, so yun. Teoryang bawaw. Ito ay isa sa mga pinakakilalang teorya ng wika na nagpapalagay na ang mga salitang binibigkas ng mga tao ay hango sa mga tunog na likha ng mga hayop tulad ng mu ng baka, me ng kambing, kwak-kwak ng pato, meow ng pusa, at psst ng ahas. Okay, pinaniniwalaan na ang unang salita ng tao ay isang uri ng senyas ng ayos ay likas na konektado sa mga kahulugan nito. Okay, so dito na lamang pagpapatuloy natin ang ating talakayan sa susunod na kabanata. Paalam, maraming salamat. God bless po sa lahat.